Ang dalawa sa pinaka-popular na metaphor. Alam niyo po ba yung metaphor? Or figure of speech? Pagsasalarawan tungkol sa iglesia ay mula kay Apostol Pablo. Alam niyo kung ano yung dalawang paglalarawan na yun sa iglesia? Una yung common sa atin, yung body of Christ. Body of Christ, at yung isa, bride of Christ. Parang kinakasal tayo kay Kristo. Body of Christ, at bride of Christ. Sinasabi na ang iglesia ay katawan ni Kristo. Tayo bilang kaanib ng iglesia ay bahagi ng katawan ni Kristo. At tayo rin ay sinisinta ni Kristo. Kaya tayo ay tinawag na bride of Christ. Subalit marami pa talagang metaphors para dito kung titignan sa New Testament. At tatlo sa pinakamakapangyarihang paglalarawan nito ay mula kay Jesus. Na tayo na mga alagad, mananampalataya ng Kristo ay inaasahan na maging asin, maging ilaw, at maging butil ng trigo. Asin, ilaw, at butil. Salt, light, and green. Marami na tayong narinig na mga mensahe tungkol dito. Sinasabi na tayo ang asin ng sanlibutan ng mundong ito. Nagbibigay tayo ng lasa sa buhay. Tikman mo nga yung sarili mo, baka ang alat-alat nyo na. Sinasabi, tayo ang ilaw ng mundong ito. Ginagapi natin ng kadiliman. Tingnan nyo nga kung nagliliwanag ba yung mukha ng katabi nyo. O parang nagdidilim yung paningin sa inyo. Sinasabi rin na madalas natin narinig, tayo ay isang butil ng trigo. Kailangan natin mamunga. Once na ang butil ay nalaglag sa lupa, ay mamumunga daw ito. Masarap sa pakiramdam na tayo ay inaasahang maging asin, ilaw at isang butil ng trigo. Ngunit madalas natin hindi nauunawaan ang hinihingi sa atin ng mga talinghagang ito. Lahat ay nangangailangan ng pagsasakripisyo ng sarili. Lahat ay nangangailangan ng pag-aalay nito. Lahat ay nangangailangan ng kamatayan. Sa topic natin ngayon, bibigyan din natin yung spiritual death. Kamatayan ng ating makasarili at makasalanang sarili. Not necessary yung ating physical death. So, pag sinabi kong kamatayan ng sarili, yun yung understanding natin ngayon. Bakit kailangan ng pagsasakripisyo, ng pag-aalay ng buhay? Bakit kailangan ng kamatayan? Yun yung sinisimbolize ng tatlong mga metaphors na yun, na sinasabi ko. Natutunaw yung asin, nasusunog yung ilaw, as katulad ng sinasabi ni Jesus sa binasa nating talata sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 12, talata 20 hanggang 33. Sinabi niya, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, ito'y nananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng masagan. Natutunaw ang asin, nasusunog ang ilaw, at namamatay ang butil.
Ang mga salita na ito ni Jesus ay paglalarawan ng kanyang nalalapit na kamatayan. Kamatayan na nagmumula sa kanyang dakilang pag-ibig at naghahangad ng kaligtasan at kalayaan ng sangkatauhan. Ang lahat ng sinisimbolo ng asin, ilaw at butil ng trigo ay refleksyon, mga kapatid, ng buhay na isinabuhay ni Jesus. A life of self-emptying. At kung tayo ay mga mananampalataya ni Kristo, tayo'y inaanyayahan niya rin sa buhay na ito. A life of self-emptying. Pag-aalay ng sarili. Ang mga bagay tulad ng pagsasakripisyo, pag-aalay ng sarili at kamatayan ay madalas nating isinasantabi o hindi nabibigyan pansin pagdating sa ating pananampalataya. Bakit? Kasi ayaw natin magsakripisyo, sapagkat ayaw nating nalalamangan o naagrabyado tayo. Ayaw nating mag-alay ng sarili sapagkat ayaw nating mahirapan. Gusto natin ng komportableng buhay at hindi natatali sa isang panata o responsibilidad. Ayaw nating mamatay kasi gusto pa nating mabuhay ng matagal, maabot ang ating mga pangarap at makasama pa ang ating mga mahal sa buhay. Kung titignan nyo maigi, mga kapatid, tila lahat ng ating karaniwang kaisipan ay salungat sa hangarin na sinasabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Minsan nga, may isang sinabi niya sa kanyang mga nagtatalong alagad, kung nais yung maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Diba? Matthew 20 verse 26 yun yan. At sinabi niya rin, ang sino mang nagnanais na maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Mark 9:35. Lahat yun, puro kabaliktaran ng nais natin. Marami sa atin ang naghahangad ng kadakilaan na madalas ay nauuwi sa pagmamalaki at pagmamalupit sa iba. Ngunit sinabi ni Jesus, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng isang bata ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Matthew 18:4. At sa ating ebanghelyo ngayon, ano ang kanyang paalala sa mga taong tungkol sa pagkamit ng buhay na walang hanggan? Ang sabi niya, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Puro kabaliktaran. Lahat ng ninanais ng ating makasariling puso ay puro kabaliktaran sa hangarin ng Diyos. Ang mensahe ni Jesus sa ating buhay ay punong-puno ng kabalintunaan. Ano yung kabalintunaan? Irony, contradiction. Sapagkat naging salungat ang ating mga gawin sa talagang layunin ng Diyos para sa atin. At kung susuriin natin mabuti ang ating mga gawa nito, ay nagmumulang madalas sa takot na ating nararamdaman. Ninanais natin kumita ng malaki, umasenso, yumaman at guminhawa ang buhay dahil takot tayong maghirap at magdusa. Kahit naman ako siguro ayaw kong maghirap at magdusa. Pero madalas nagmumula yung sa takot. Yung ganong klaseng damdamin. Minsan nga, tinanong ng isang kilalang Christian motivational speaker at financial wellness coach sa mga tao sa kanyang Facebook post ng ganito. Sabi niya, sa tingin niyo, kasalanan ba ng isang tao kung siya ay nananatiling mahirap?
Kasalanan ba daw ng isang tao kung mahirap na siya, nananatili pa rin siyang mahirap? Para bang nagsasabi siya na nasa tao lamang nakasalalay ang kanyang paglago at kalagayan sa buhay. Parang walang connection sa ibang tao. Lahat gustong yumaman, pero walang gustong maging mahirap. Sino bang gustong maging mahirap? Ako, ayoko rin eh. Pero alam niyo, si Jesus, itinuring ng marami na dakilang guro at hari ng mga Hudyo ay pinili maging mahirap at maglingkod sa iba. Contradiction sa ating mga nais. Madalas, takot at nagtutulak sa ating talaga sa maraming bagay sa buhay. Di ba nga, kaya tayo sumusunod sa utos ng ating mga magulang ay takot tayong mapagalitan ng bata tayo. Ako, ganun ako eh. Pag nag-utos ang nanay ko na mabugas na kayo, pag isa, dalawa, hindi kami nakasunod, hindi kami kakain. O kaya kung kumain man kami, sa palad namin. Kasi hindi kami naghugas ng pinggan. Takot ang nagtutulak sa amin para sumunod. Nung bata tayo, kinondisyon na tayo na sumunod sa pamamagitan ng takot. Huwag kang lalabas. Pag lumabas ka, dadamputin ka ng pulis dyan. Di ba? Huwag mong gagalawin yan. Pag ginalaw mo, kukunin ka ng gumo. Takot. Kinondisyon yung isip natin ng takot. Kaya lahat ng mga desisyon natin madalas sa buhay, lahat ng nais natin, madalas nagmumula sa takot at pag-aalinlangan. Hindi tayo natatakot na kung ano yung sabihin ng iba. Madalas natatakot tayo dahil sa baka may masabi ang iba. Madalas takot at nagtutulak sa atin sa maraming bagay. Bagamat normal na emosyon ng takot na ating nararamdaman at nakakatulong ito upang magpursige tayo sa ating sarili o magawa natin yung tama sa isang bagay. Kung tayo naman ay magpapasailalim at magpapakontrol dito, magiging balakid ito sa atin. Sa pagsapit ni Jesus sa Jerusalem, kasama niya ang kanyang mga alagad, muling ipinaalala niya sa mga ito ang kanyang kamatayan na kailangan niyang sapitin. At sa pagkakataong iyon, inamin niya na siya ay nababagabag dahil nalalapit na ang pagsapit ng kanyang hirap sa kamay ng kanyang mga kaaway. Kahit na ang panalangin niya sa hardin sa Getsemani ay nababalot ng takot at pagkabagabag. Di ba sinabi niya, kung maaari lang, Ama, na alisin niyo, iiwas niyo sa akin yung cup of suffering, pero hindi ang aking nais, kundi ang sa inyo ang matupad. Yung sinabi niya sa panalangin mo, di ba? Takot din marahil yung naramdaman ni Pedro nang sawayin niya si Jesus noong minsan nga ay sinabi niya na nalalapit na ang kanyang kamatayan sa Jerusalem. Ayon sa propesiya, ngunit sinaway niya si Jesus. Sinaway siya ni Jesus at sinabi sa kanya, "Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landasin. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao." Takot ang parehong nararamdaman ni na Jesus at ni Pedro. Ang kinaibahan nga lang, si Jesus ay hindi nagpatinag sa takot. Si Pedro nagpadala sa takot. Kaya nga, kahit nasa kabila ng kanyang
pagkakatakot o pagkabagabag, hindi niya ninais na pigilan ang layunin ng kanyang ama na nasa langit. Na harapin ang hirap at pagdurusa. Nais man niyang palagpasin ang kasa ng pagdurusa na sasapitin niya sa krus. Sinabi niya na hindi ang sa akin ang matupad, kundi sa iyo. Binigyan din pa niya na iyon ang dahilan kung bakit siya naparito sa mundo dito. Takot ang madalas na nangingibabaw at nagkokontrol sa isipan at kilos at pagdidesisyon ng maraming tao sa mundo. Punong-puno na tayo ng takot. Pananakot kasi ang alam sa ating gawin madalas ng mga nasa kapangyarihan para tayo ay kontrolin. Sapagkat ang takot ay parang posas o kadena. Kapag ikaw ay nakatali sa takot, mapaparalisa ka. Madali kang pasunurin. Nakakasawa na ang takot. Pero hanggat mananatili tayong takot o namumuhay sa takot, hindi tayo makakausad sa buhay. Hindi matatapos ang takot. Mananatili tayong paralisado dahil sa takot. Hindi magbabago ang magulong mundo na takbo ng ating buhay dahil sa takot. Hindi rin natin mararanasan yung tinatawag ng self-emptying, pag-aalay ng sarili, kung patuloy tayong matatakot. Ngunit kung harapin natin ang takot, kung lalabanan natin ito, gaya ni Jesus, mawawala ang pag-alinlangan sa atin. Magagawa natin ang layunin ng Diyos para sa mundo. Sa kabila ng samot-saring hamon na ating kinakaharap, maging ang mga talinghaga na ginagamit upang ilarawan ang dapat na katangian ng Iglesia, ang asin, ilaw, at butil ng trigo, ay maisa sa kaptuparan natin kung lalabanan natin ang takot. Sabi nga natin, mga kapatid, ang lahat ng sinisimbolo ng asin, ilaw, at butil ng trigo ay refleksyon ng buhay na isinabuhay ni Jesus. A life of self-emptying. At sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng Panginoon na mag-alay ng ating mga sarili. Maranasan ang self-emptying. Kung natatakot tayo sa sasabihin ng iba, kung natatakot tayo, baka malaman yung ating mga kahinaan at mga pagkukulang. Wala dapat tayong ikaya, itago sa Diyos. Hindi mapupuno ang ating buhay ng pagpapala niya kung puno-puno ito ng takot, pangamba, at karunungan. Imagine niyo yung isang baso ng tubig. Yung tubig na nasa baso, marumi. Kung kayo ba, iinumin niyo ba yung baso na may lamang maruming tubig? Anong gagawin niyo para magamit niyo yung baso? Bago niyo hugasan, itatapon niyo yung laman na maruming tubig. At para magamit niyo ulit, huhugasan niyo. At para magamit ulit ito na inuman, lalagyan niyo ng panibagong tubig na malinis. And that's the challenge for us, mga kapatid. Gusto natin ng pagpapala mula sa Diyos. Gusto natin ng kanyang paggabay, ng karunungan. Alisin natin ang anumang balakid sa ating sarili. I-empty natin ang ating sarili sa Diyos upang punuan niya ito ng mas bago,
mas maganda at mas magansaganang bagay na makakadulot sa atin ng buhay na kasiyasuhan. Tandaan natin mga kapatid na may mas sigit pa kaysa sa takot. Pag-ibig at pananampalataya. Mararanasan lamang natin ang pag-aalay ng ating sarili sa Diyos kung meron tayong pag-ibig at pananampalataya sa Kanya. Sumayin niyo lahat ang pagpapala ng Diyos.